Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating 3 p.m. Tagalog worship service dito sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas. Ngayong araw pong ito ay ang huling linggo ng buwan ng Setyembre or ang huling linggo ng ating Missions Month. Naway marami na po tayong natutunan or napaalalahanan sa atin tungkol sa ating God's mission sa ating buhay, sa ating simbahan at sa ating bansa. Bilang paghahanda po sa ating pananambahan ngayong hapong ito, basahin ko po ang nasusulat sa aklat ng Isaiah chapter 53 verses 4 to 5. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po ngayong hapong ito. Maraming salamat sapagkat dinala niyo po kami dito sa ating pananambahan, maski sa mga kasama po namin sa online. Panginoon, alam po namin na kasalukuyang dumadaan ng bagyo sa aming bansa, napalakas ng ulan, ng hangin sa labas. Ngunit patuloy po naming ina-acknowledge na kayo ang Diyos, maski na mga kalamidad, Panginoon. Kaya pinapanalangin po namin na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa mga paparating pa lang po, mga bumabiyahe na kasamahan po namin na papunta po dito sa GCF. Panginoon, kayo po ang magbigay ng lakas sa bawat isa at may santabi namin ang pag-aalinlangan or takot sa paparating na bagyo. But rather, Panginoon, maituon po talaga namin ang isip namin at puso namin ngayong hapong ito sa pakikinig ng inyong salita, sa pag-awit ng mga papuri sa inyo, at nang sa gayon ay lahat ng matutunan namin ay may apply po namin. Maraming salamat sapagkat malaya po kaming nakakapagpapuri, nakakapagpasamba, malaya po kaming naipapahayag ang aming pagmamahal sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. The Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Missionaries. Ordinary people who respond to God's extraordinary call. Who are equipped, sent out, and supported by the local church. But could it be that missionaries are also you? Me? And Us. Like Paul and Barnabas, we can be a light for the Gentiles, that we may bring God's salvation to the ends of the earth. You and I are called. We have a role to play. this Missions Month, let's come together to pray, be trained, and answer God's call for every believer to be set apart and sent off. To help the lost find their home in Christ. Mga kapatid, sa oras na ito tayo ay babasa ng banal na salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa Acts chapter 13 verses 42 to 52. Sa pagbibigay galang sa kanyang salita, tayo pong lahat ay tumayo at basahin nating sabay-sabay ang Acts 13, 42 to 52. As they went out, the people begged that these things might be told them the next Sabbath.
And after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. The next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. And Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, "It was necessary that the word of God be spoken first to you. Since you thrust it aside and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth." And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region. But the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, stirred up persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their district. But they shook off the dust from their feet against them and went to Iconium, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Amen. Pwede na po kayong umupo. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, ang hindi namin naunawaan, kayo po ang magbigay linaw sa aming puso't isipan sa hapong ito magmula sa inyong salita. Kayo po ang magturo sa amin sa pamamagitan ng inyong diwang banal. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ating mga bisita, no? Welcome to church. Jesus loves you. Okay. Success. The consequences of gospel preaching and missions, ang kahihinatnan ng pamamahayag ng ebanghelyo sa pagmimisyon. Yan po ang ating topic ngayong hapong ito. So far, meron na tayong ilan na natutunan sa ating serye sa Acts 13, itong Missions Month. Una, na ang Espiritu Santo ng Panginoon ang siyang naghihiwalay sa atin at nagpapadala sa atin sa pagmimisyon. So, ang ating pong misyon ay isang espiritual na misyon, hindi gawain ng tao lang. Pangalawa, ang lahat ng niligtas ay inihiwalay ng Diyos at tinawag ng Diyos upang maipadala sa pagmimisyon. Datapwat, lahat tayo ay all the time missionaries. Ang bawat isa po sa atin. Kung kayo po ay ligtas na kay Jesus, kayo po ay misyonero. Kung hindi pa, kayo po ay mission field. Pangatlo, na ang salita ng Diyos tungkol kay Kristo Jesus at sa kanyang natapos ng gawain sa krus, ang totoong kapangyarihan sa pagmimisyon. Hindi ang ating galing, hindi ang ating sipag, hindi ang ating pagmamalasakit, kundi ang tapat na pamamahayag ng salita ng Diyos. Yan po ang kapangyarihan sa missions. Pinag-aaralan natin yung first missionary journey ni Pablo at ni Barnabas. At nakita natin na sila ay pinadala mula sa iglesia sa Antioch, sa Syrian Antioch. Tapos mula roon sila ay nagtungo sa isla ng Cyprus na hometown ni Barnabas. At mula sa Salamis, sila ay binaybay nila ang buong island hanggang sila ay makarating sa Paphos, kung saan nakausap nila ang proconsul o ang gobernador ng buong isla. At dahil sa kanilang makapangyarihang pagbabahagi ng ebanghelyo sa kanya, siya ay nanampalataya kay Jesus. Kahit na sila ay kinontra ng isang bulaang propeta na si Elimas.
Magmula ron, sila ay nagpunta sa Antioch sa Pisidia. Marami pong Antioch sa Asia Minor noon. Meron pong mahigit na 16 na Antiochs dahil ang conqueror po noon ay si Antiochus III. Kaya lahat po ng mga lungsod noon ay pinangalan niya sa sarili niya. So sila ay bumaybay muli mula sa isla ng Cyprus, nagpunta ng Asia Minor, 300 miles po na biyahe yun. Tapos sila ay pumasok sa port city ng Perga sa Pamphylia at umakyat sa bulubunduking lugar ng Antioch sa Pisidia. Malayo, ngunit isang sentral na lungsod na kung saan ang buong ebanghelyo ay maaring kumalat sa buong Asia Minor. Kaya po sila doon napadpad. Kaya po sila doon dinala ng Espiritu Santo. Doon tumayo si Pablo sa isang sinagoga at kanyang ipinahayag si Kristo, ang matagal nang hinihintay na Mesiyas ng Israel. Ang pangakong anak ng babae na siyang sisira ng ulo ng serpiente, ng demonyo sa Genesis 3:15. Ang pinangako na banner of Judah sa Genesis 49:10. Ang pinangako na branch of Jesse sa Isaiah 11:1. At ang kinilalang anak ni David sa Matthew chapter 1 verse 1. Siya ay kinundena at pinako sa krus ng sarili niyang mismong mga kababayan upang matupad ang mga hula at propesiya tungkol sa Mesiyas sa kanya. Yan po ang sermon ni Pablo sa Antioch. At tinapos niya ang kanyang sermon na iyon na may apela, na ang lahat ay mapatawad, makahanap ng kapatawaran, at mapalaya, maging justified sa kanilang pananampalataya sa Kanya, kay Kristo Jesus. At Kanyang binalaan, nagbigay siya ng babala doon sa mga hindi tatanggap at tatalikod sa pamamahayag ng mabuting balita, sapagkat ito ang kanilang magiging kahinatnan. Ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay magtuturo sa atin ng tatlong bagay. Una sa lahat, conviction, pagbabagong loob. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay nagbibigay uhaw patungo sa Diyos at nag-uumpisa ang isang pagbabagong loob na kailangan mapatunayan sa pamamagitan ng pagtuloy-tuloy sa grasya ng Diyos. Pangalawa, kontradiksyon o pananalansang na palaging magkakaroon ng oposisyon ang tapat na pamamahayag ng Ebanghelyo at kondinasyon na kailangan i-anunsyo ng mga tapat na tagapamahayag ng Ebanghelyo. Pangatlo, meron ding selebrasyon o pagdiriwang. Merong selebrasyon na dala ng pagpili ng Diyos ng kanyang mga hinirang na nagre-resulta sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Na kahit magkaroon ng persecution, ng panunuligsa sa mga misyonero, ito ay nagpapadala lamang sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang pagmimisyon. So pagbabagong loob, mananalansang, pagdiriwang. Yan po ang makikita natin sa hapong ito. Una sa lahat, pagbabagong loob. Tignan niyo yung verse 42. Makikita doon ang pagkauhaw na nilikha ng Ebanghelyo. Pagkauhaw na nilikha ng Ebanghelyo. Ang sabi sa verse 42, as they went out, the people begged that these things might be told them the next Sabbath. Si Pablo at si Barnabas ang lumabas ng sinagoga at sila ay sinundan ng mga taong naroon. Ang mga taong naroon ay yung mga Hudyo at mga na-convert na mga Hintil na sumanib na sa Judaismo. Nagkaroon ng isang matinding kahilingan magmula sa kanila na bumalik sa susunod na Sabado, itong si Pablo at si Barnabas, upang iparinig sa kanila muli ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngayon, habang ito ay mukhang positibo,
makikita natin mamaya na hindi siya positibo talaga. Kung minsan, hindi natin dapat asahan na sa tuwing ibabahagi natin ang Ebanghelyo, ay matutuwa sa atin ang ating pinagbabahaginan. Madalas, mga kapatid, sa ating pagbabahagi, merong mga hindi matutuwa. In fact, may mga ma-offend at may mga iba pa na baka magalit. Kapag ang Ebanghelyo ay tapat na pinapakita o pinipresenta ng kanilang mga misyonero, nagkakaroon ng isang pagkauhaw sa Diyos. Ang tawag natin doon conviction, isang nag-uumpisang pagbabagong loob sa kalooban ng isang tao. Sapagkat ito ang gawain ng Espiritu Santo. Di ba ang ating nabanggit kanina, ang Espiritu Santo ang nagpapadala sa atin sa pagbimisyon. Ang Espiritu Santo ang nagpapalakas sa atin sa ating pamamahagi ng Ebanghelyo sa ating mga kasama, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, pagdating ng Espiritu Santo, ganito daw ang kanyang gagawin. John chapter 16, verses 8 to 11. And when He comes, sabi ni Jesus, He, yung Holy Spirit, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, nung gabi siya sila ay pananahanan ng Espiritu Santo. At itong Espiritu Santong ito ang mangunguna sa kanila sa kanilang pamamahayag ng Ebanghelyo. At yung pamamahayag na yon, ang dinadala ng Espiritu Santo ay conviction. Yung pong salita na He will convict. Ang ibig po sabihin ng convict is to prosecute. Tawaging guilty ang lahat ng binabahaginan ng Ebanghelyo. Igawad ang guilt sa mga taong nakaririnig ng gospel. Yun po ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya hindi tayo dapat magtaka. Dito sa pagkakataong ito, nagkaroon ng conviction, nagkaroon ng nag-uumpisang pagbabagong loob doon sa puso ng makarinig, doon sa sinagoga na iyon, nung pinreach ni Paul. Pangalawa, makikita natin ang pagbabago na sinimulan ng Ebanghelyo. Meron ng sinimulan na pagbabago ang Ebanghelyo dito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diwang Banal. Ang sabi sa verse 43 at 44, o verse 43, And after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. Pagkatapos ng meeting, nagpakita ng interes ang mga nag-attend, yung mga Hudyo at yung kanilang mga kasanib. Ito ay makikita natin doon sa mga salitang they followed Paul and Barnabas. Sapagkat yung salita po na ginamit sa followed, sa original na language, ay salita na maaari ding i-translate na to follow one as a disciple. Sumunod bilang isang disipulo. Sapagkat sa Matthew 4:20, nung nag-imbita ang Panginoon sa kanyang mga disipulo, ang sabi doon, immediately they left their nets and followed Him. Parehong salita po yun. Followed Paul and Barnabas. So maaaring nagkaroon nga ng pagbabago na nag-uumpisa sa kanilang mga puso. Maaaring merong pagbabago sa lahat ng nakarinig, tiyak may pagbabago. Sa lahat ng nakarinig ng Ebanghelyo. Ngunit, yung totoong pagbabago ay para sa ilan lang na sumunod sa grasya ng Diyos. Marami sa kanila na naroon ay naghahanap ng isang relihiyon ng mga gawa para kanilang makontrol ang kanilang destiny. Ang gusto ng tao kasi, hawak niya ang kanyang future.
na gagawa na lang ako ng kailangan kong gawin para ako'y makarating sa langit. Magiging mabait ako, susunod ako, gagawa ako ng mga relihiyosong mga aktibidades para makontrol ko ang aking pagsunod sa Diyos. Ngunit hindi ganon ang paraan ng Diyos. Maraming sa mga tao noon, sa loob ng sinagoga, mga Hudyo, mga tumatawag sa pangalan ng Diyos. Marami sa kanila ay sincero sa kanilang pagsunod sa Diyos, ngunit mali ang kanilang kaalaman. Sabi ni Pablo sa Romans 10, verses 1 and 2 ay ganito, Brothers, my heart's desire and prayer to God for them, mga Israelita, is that they may be saved. Bakit dinadalangin ni Pablo yun? Sapagkat hindi sila saved. Bakit? Sabi niya, for I bear them witness that they have a zeal for God. Meron silang pagnanasa sa Diyos, but not according to knowledge. Hindi ayon sa katotohanan. Mali. They were sincere, but they were sincerely wrong. So merong pagbabagong nag-uumpisa, ngunit ang pruweba ng pagbabagong yan ay kung sila ay magpapatuloy sa grasya na binigay ng Diyos. Alam niyo, ang tapat na pamamahayag ng Ebanghelyo ay naglilikha ng isang pagkauhaw sa puso ng isang tao. Nagkakaroon ng konbiksyon sa kanilang kalooban. Nagkakaroon ng pag-uumpisa ng pagbabago sa kanilang puso. Ngunit ito ay dapat makita na totoong pagbabago kung sila ay magpapatuloy sa grasya ng ating Panginoon. So yun ang unang makikita natin dito, pagbabagong loob, conviction. Pangalawa, pananalansang, contradiction. Medyo malalim yung pananalansang, no? Pero pag-uusig siguro, paglaban, pagtatalo, no? Makikita natin dito ang oposisyon na inaakit ng tapat na pamamahayag. Kapag tapat po tayo na mamahayag ng salita ng Diyos, tiyak po magkakaroon ng oposisyon. Tignan niyo yung verses 44 and 45. The next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. Almost the whole city po ay nagpakita nung susunod na Sabado. Ang ibig po sabihin nun ay halos yung buong syudad, buong populasyon ng Antioch, na karamihan po ay hentil, hindi po Hudyo. At sila ay naroon to hear the word of the Lord. At yun ay paulit na in-emphasize dito sa section na ito. Verse 46, the word of God, sabi ni Pablo. Verse 48, the word of the Lord. Verse 49, the word of the Lord, paulit-ulit. Ang sentro po ng kanilang pamamahayag ay ang salita ng Diyos. Kaya naman po sa ating pananambahan, ang sentro ng pananambahan natin ay ang pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Ang tapat na pamamahayag ni Pablo ay nagkaroon ng interes ang buong syudad dahil napaka-radikal ng mensahe na kanyang hinatid. Ang kapatawaran ng kasalanan at ang tunay na kaligtasan na matatanggap lamang sa pananampalataya kay Hesukristo. Sa pananampalataya sa kung sino si Jesus at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Yan po ang summary ng kanyang sermon. Yan po ang kanyang ipinahayag dun sa mga taong yon. Yung ganitong klaseng tapat na pagsisermon o pamamahayag, palaging nag-a-attract ng oposisyon. At dito, ito po ay nagmula sa mga Hudyo who were filled with jealousy. Sila po ay inggit na inggit. Siguro po inggit sila dahil sa tagal nila doon sa sinagoga, hindi sila nag-a-attract ng ganong karaming tao. Biglang dumating itong bagong salta na si Pablo, nag-sermon minsan, buong syudad ang dumating. Kaya po sila naiinggit. O di kaya sila ay offended. Bakit?
sapagkat ang dumating at ang nagpuno ng kanilang sinagoga at tumayo sa labas ng sinagoga, standing room only, ay mga Hentil. Alam niyo naman ang galit ng mga Hudyo sa mga Hentil. So, hindi natin alam kung paano nila sinalansang si Pablo, pero malamang kanilang kinontradict yung kanyang gospel of grace. Sinabi nila, hindi talagang Diyos si Jesus. Paano ba magiging Diyos ang isang pinako na Mesiyas? Paano ba magiging Diyos ang isang pinatay na Diyos? Sa pag-iisip ng isang Griego, hindi po posible yun. Kaya marahil po gano'n ang kanilang panunuligsa sa Kanya. Kaya nga, yung salita na ginamit ni Lucas dito, sa paglalarawan ng kanilang contradiction, ay reviling. Ang ibig po sabihin nun, blasphemy. Sila po ay nagsalita ng blasphemy against Christ. Siguro nga po, kanilang kinontra ang mabuting balita ng kaligtasan, na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang kay Jesus. At dahil doon, naging ebidensya ito na hindi sila nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Nagkaroon sila ng interes, nagumpisa ang pagbabagong loob, ngunit hindi nagpatuloy sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi sila nagpatuloy hanggang sila ay tunay na manampalataya kay Kristo Jesus. Pangalawa, makikita natin ang kondemnasyon na inaanunsyo ng tapat na tagapamahayag. Tignan niyo yung verses 46 to 47. And Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, "It was necessary that the word of God be spoken first to you. Since you thrust it aside and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth." Ano ibig sabihin nung sinabi niya na yun? Doon sa verse 46, yung pong mga misyonero ng Panginoon, si Paul at si Barnabas, they spoke out boldly. Tapat po nilang ipinahayag ang Ebanghelyo. Kahit na ito ay merong babala, kahit na ito ay merong pagbabanta, tapat nilang ipinahayag. Sapagkat yun ay ipinanalangin na nila na sila ay bigyan ng Diyos ng boldness na magpahayag. Kanilang ipinahayag na kailangan na ipahayag muna ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, sa mga Hudyo. Yun ang utos ni Kristo Jesus. Sa Matthew 10, verses 5 and 6. Noong pinadala ni Jesus sa isang short-term mission ang kanyang mga disipulo, ang sabi niya, "Go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." Magpunta muna kayo sa mga Hudyo, sabi ni Jesus. Kaya naman gano'n ang kanilang naging pattern dito sa kanilang missionary journey. Sa bawat lungsod na kanilang puntahan, kung merong sinagoga, doon sila mag-uumpisa. Gano'n ang ginawa nila dito sa Antioch, Pisidia. Gano'n ang gagawin nila sa Iconium, sa Acts 14. Gano'n ang gagawin nila sa Thessalonica, sa Acts 17. Gano'n ang gagawin nila sa Corinth, sa Acts 18. Ganon ang gagawin nila sa Ephesus, sa Acts 19. Sa bawat syudad, inumpisahan nila sa mga Hudyo. Tapos, anong sabi nila ay ganito, nakakatakot na mga salita. Sabi nila, "Since you thrust it aside and judge yourselves unworthy of eternal life." Kanilang isinawalang bahala ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi nila pinakinggan, hindi nila sinunod, at kanilang isinantabi. Ganyan po ang kanyang ginawa. At dahil doon, sabi ni Pablo, "You judge yourselves unworthy of eternal life." Maaring si Pablo at si Barnabas ay binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo noon na makita ang puso ng mga taong parang naniniwala na sa kanila. Ngunit hindi pala. Nakita nila na itong mga ito ay actually nagre-reject kay Christ. At obviously din, dahil sa kanilang pagkukontra
Kinontra nila si Pablo. Binlaspheme nila, sinalansang nila ang pangalan ng Diyos. Tiyak na hindi mananampalataya yung mga ganun. Kaya sabi ni Pablo, you have judged yourselves unworthy of eternal life. Dito natin makikita, mga kapatid, ang isang malinaw na katotohanan tungkol sa human responsibility. Ang responsibilidad natin bilang mga tao na manampalataya o hindi manampalataya sa Diyos. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 18. Ang sabi niya, whoever believes in Him is not condemned. Kung sino daw ang manampalataya kay Kristo Jesus ay hindi kondenado. But whoever does not believe is condemned already. Yun lang pong sinabi nila Pablo. Hindi kayo naniniwala, kayo ay kondenado na. Yun po ang kanilang sinabi. Sinabi nila yun sa sermon niya, di ba? Naalala niyo yung ending ng sermon ni Pablo? Sabi niya, look, you scoffers, be astounded and perish. Yung perish po mamatay kayo. Para niyang sinabing, kung hindi kayo maniniwala, kayo ay mamamatay sa inyong kasalanan at kayo ay mapupunta sa impyerno. Sinabi na niya yun. Matapang niyang sinabi yun. Sapagkat yun ang katotohanan. Yun din ang sinabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life. But the wrath of God, ang puot ng Diyos, ay mananatili sa Kanya. Yun po ang kahihinatnan ng hindi tatanggap ng ebanghelyo ng kaligtasan. So kailangan natin silang bigyan ng babala. Ngunit, kailangan din natin silang suyuin. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:20 ay ganito. Therefore, we are ambassadors for Christ. Tayo na Kanyang niligtas, inihiwalay, at ginawang misyonero. Lahat tayo. Tayo ay ambassadors for Christ. God making His appeal through us. Nag-aapila ang Diyos sa pamamagitan natin. We implore you, ito ang ating appeal. We implore you on behalf of Christ, be reconciled with God. Manumbalik na kayo sa Diyos. So mga kapatid, ang ating pagkatawag ay ganito. Kailangan natin silang bigyan ng babala, ngunit kailangan din natin silang tuyuin. Sabi niya, behold, we are turning to the Gentiles. Kasi naman, yun talaga ang pagkatawag kay Pablo. Sinabi sa kanya ni Ananias, yung taong nagtanggal ng kanyang pagkabulag, naalala niyo nung nabulag si Pablo at siya ay pinapunta sa daang matuwid sa Damasco, hinanap ay isang Kristiyano doon, isang leader na si Ananias, at ang sabi ng Diyos sa Ananias, puntahan mo siya sapagkat siya ang pinili kong pupunta sa mga hintil. Noon siya ay nagtestimonyo sa Acts 26 sa harap ni Haring Agrippa. Ang sabi niya, Haring Agrippa, ako'y papunta sa Damasco, binulag ako ng Panginoon at sinabi niya sa akin, ikaw ang aking ipadadala sa mga hintil upang ilabas sila sa kanilang kadiliman at dalhin sila sa kaliwanagan ng Diyos at mula sa kanilang pagkaalipin kay Satanas patungo sa kanilang kalayaan kay Kristo. Yun po ang kanyang calling. Kaya sabi ni Pablo dito sa mga Hudyo at mga hentil na naririto ang buong syudad ng Antioch, behold, we are turning to the Gentiles. Mas may maganda silang balita para sa mga Gentile. By the way, mga kapatid, kung hindi pa ninyo alam, tayo pong lahat dito ay Gentile. Tayo pong lahat ay Gentile. Alam nyo, ang sabi sa Isaiah 49:6, isang hula tungkol sa Mesiyas, ang sabi doon, it is too light a thing that you should be my servant. Ito, ang tinutukoy dito ay ang Mesiyas.
to raise up the tribes of Jacob, ang buong bayan ng Israel, to bring back the preserved of Israel. I will make you, yung Mesias, at ang kanyang bayang Israel, I will make you as a light for the nations that my salvation may reach to the end of the earth. So yung sinabi ni Pablo, kinote niya sa Isaiah 49:6 sa Old Testament, galing sa banal na kasulatan. At alam nyo, kasi kalooban naman talaga ng Diyos, magmula pa nung umpisa, na isama ang mga hintil, tayong mga hintil, sa kaligtasan niya. Sabi niya sa Isaiah 45:22, turn to me and be saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is no other. By myself I have sworn, from my mouth has gone out in righteousness a word that shall not return. To me, every knee shall bow, every tongue shall swear allegiance. So, ang Diyos, ang Panginoon, at ang lahat ng bansa, kasama ang kanyang mga hinirang. Ang tapat na pamamahayag ng Ebanghelyo ay umaakit ng oposisyon palagi. Ito ay dumarating sa pamamagitan ng panunuligsa, pananalansang, sa mabuting balita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, hindi sa gawa ng tao. At ang mga tapat na mga nagpapahayag ng ganitong ebanghelyo ay dapat ding i-anunsyo sa kanila na kung sila ay hindi maniniwala, haharapin nila ang puot ng Diyos. Madalas mga kapatid, di ba, kapag tayo nagsishare ng gospel, sa kagustuhan natin na lumapit yung ating sinesharean, sinasabi natin, punta ka na sa church. Alam mo, pag lumapit ka kay Jesus, mawawala lahat ng problema mo. Magiging tahimik ang iyong buhay. Yayaman ka. Meron pang nagsasabi ng ganon. Mga kapatid, bagaman ang buhay kay Kristo ay palaging may dalang pagpapala, alam din natin na ang paglapit sa Kanya kung minsan nagdadala rin ng pagsubok. At ang hindi paglapit sa Kanya ay nagdadala ng kapahamakan. Kung minsan hindi na natin nasasabi yun, pero dapat nating sabihin. Dapat natin silang bigyan ng babala, ngunit dapat rin natin silang suyuin. Pangatlo at huli, selebrasyon, pagdiriwang. So una, conviction, pagbabagong loob. Pangalawa, kontradiksyon, pananalansang. Pangatlo, selebrasyon, pagdiriwang. Verse 48. Ito ang selebrasyon na resulta ng banal na eleksyon. Banal na eleksyon, ano ba yun? Yung ba ay halalan? Hindi, mga kapatid. Ito ang karapatan ng Diyos na piliin ang kanyang ililigtas. Ang sabi sa verse 48 at 49 ay ganito. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. Tapos basahin nyo to. And as many as were appointed to eternal life believed. At kung gaano karami ang hinirang sa buhay na walang hanggan ay naniwala. Yung mga hinirang, pinili sa buhay na walang hanggan ay naniwala. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region. Ganun po ang naging resulta. Ang selebrasyon na resulta ng banal na eleksyon. Alam nyo, nung sinabi ni Pablo at ni Barnabas sa mga hentil, alam nyo, kami naman ay mangungusap sa inyo tungkol sa kaligtasan. Ang magandang balita ay merong kaligtasan kayo, mga hentil. Makakalapit kayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang hinirang na Mesiyas, na hindi lang Mesiyas ng Israel, kundi tagapagligtas ng buong sanlibutan, si Kristo Jesus. Nung sinabi nila yon,
Sila ay natuwa. Kasi alam nyo, sa kasaysayan ng mga Hentil, palagi silang sinasabihan ng mga Hudyo, kayo mga Hentil kayo, malayo kayo sa amin, hiwalay kayo sa amin, hindi kayo pwedeng makalapit sa amin, sapagkat hindi kayo Hudyo, hindi kayo pinili ng Diyos. Pero dito, ang sinasabi ni Pablo, teka muna, kayo ay appointed to eternal life. Hinirang kayo ng Diyos. Kasi dati, ang sabi sa kanila, remember that you are at that time separated from Christ. Sabi ni Pablo sa Ephesians 2:12. Ganun daw ang palaging kaisipan ng mga Hentil. Alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Walang pag-asa at walang Diyos. Ganun po ang palaging ipinapangaral sa kanila. Ngayon, meron dalawang preacher, merong dalawang misyonero na mga Hudyo nangangaral magmula sa banal na kasulatan ng mga Hudyo na nagsasabi na ang kaligtasan ay para sa kanila din. Kaya tuwan-tuwa sila. Pero alam nyo, hindi nila naunawaan yung ebanghelyo dahil ang kanilang pag-iisip ay talagang bukas. No? Binuksan lang ng Espiritu Santo ang kanilang pag-iisip. Kasi ang pag-iisip ng mga Hentil noon ay ganito, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 1:18. Tapos sabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians 1:22, for Jews demand signs and Greeks seek wisdom. Ganun daw ang mga Hudyo, naghahanap palagi ng mirakulo. Ang mga Griego naman, ang mga Hentil, naghahanap palagi ng karunungan. Sabi ni Pablo, but we preach Christ crucified. Isang Mesiyas na pinako sa krus. Ito, yung konsepto ng isang Mesiyas, isang tagapagligtas na pinako sa krus, sabi niya, is a stumbling block to the Jews, sapagkat ang idea ng mga Jews ng Mesiyas ay parang si Haring David, isang dakilang general na hindi natatalo sa labanan. And folly to the Gentiles. Kalukuhan. Kalukuhan na ang isang Diyos ay napatay sa krus. Kaya kung isipin nyo, ganun ang kaisipan ng mga Hentil. Kaya hindi sila agad-agad maniniwala sa Ebanghelyo, di ba? Paano sila naniwala? But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God, sabi ni Pablo. Para sa mga hinirang ng Diyos, ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan na magligtas at magbago. Yun po ang kanyang mabuting balita. Kaya naman, dito sila ay natuwa. Sila ay nagpuri sa Diyos dahil sa magandang balita na kanilang narinig. Tinanggap nila ang magandang balita na ito. Ngunit hindi sila naligtas dahil sila ay natuwa o dahil sila ay nagpuri. Hindi. Anong sabi ng teksto? And as many as were appointed to eternal life believed. As many as were appointed to eternal life believed. Mga kapatid, yung salitang appointed sa orihinal na Griego, ang literal meaning nun, inilista ang pangalan sa isang listahan. So pag sinabing appointed ka, nasa listahan ka. Nasa listahan ka ng ano? Ng mga ligtas. Nasa listahan ka ng mga ligtas na hinirang, pinili, inappoint ng Diwang Banal.
isang banal na eleksyon. Isang banal na pagpili. Yung pong ibig sabihin ng appointed. Hindi ba, pag pupunta kayo sa opisina, tatanungin kayo ng sekretaryo ng taong gusto nyong makita, may appointment ka ba? Nasa libro ka ba? Ang sabi dito ni Pablo, ang mga ligtas ay nasa libro, inilista ng Diyos. Ang tanong, kailan? Kailan nilista ng Diyos ang mga pangalan ng kanyang ililigtas? Revelations 13:8. Dito, sa Revelations 13, nagbibigay ng babala ang aklat sa mga mananampalataya dun sa kalaban ni Kristo, ang Antichrist at ang kanyang false prophet. So nagbigay siya ng babala. Ang sabi niya, and all who dwell on earth will worship it. Sasambahin daw ang maling Diyos na ito. Everyone whose name has not been written, baliktad, hindi isinulat. Ang kanyang pangalan, ang lahat na ang pangalan nila ay hindi nakasulat. Kailan sinulat? Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life, in the book of life of the Lamb who was slain. So mga kapatid, ang mga pangalan ng hinirang ng Diyos na kanyang pinili, isinulat niya sa kanyang aklat ng buhay before the foundation of the world. Kailan yun? Bago niya sinabi na, let there be light. Bago pa niya nilalang ang mundo. So obviously, kayo at ako, wala pa tayo dun. Wala pa tayong kakayahan na piliin siya na manampalataya sa Kanya. Pero sinulat na niya sa kanyang libro ng buhay ang bawat isang pangalan ng lahat ng maliligtas at mananampalataya sa Kanya. Paano niya nagawa yun? Mga kapatid, siya ay Diyos. Alam niya ang lahat. Mga kapatid, napakagandang balita. Appointed first to eternal life. Tapos, believed. Kaya ang ating Panginoon, nung kausap niya si Nicodemus, di ba? Ang sabi niya kay Nicodemus, sabi ni Nicodemus sa kanya, naalala niyo si Nicodemo? Siya yung rabbi ng buong Israel, relihiyosong tao, sinunod niya lahat ng batas. Lumapit siya kay Jesus, bakit? Merong katanungan sa puso niya. Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Natunugan ng Panginoon ang kanyang nasa pusong tanong. Kaya ang sabi niya kay Nicodemus, John chapter 3, verse 3. Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Siyempre, nung sinabi yun kay Nicodemus, sabi ni Nicodemus, paano ba ako magiging born again? Ano ba ang kailangan kong gawin? Sabi ni Jesus, pansinin mo ang hangin, umiihip, nararamdaman mo, alam mo ba kung saan galing ang hangin? Datapwat, hindi mo kayang gawin ang ipinanganak ka muli. Kayo ba nung kayo ipinanganak, meron ba kayong ginawa? Wala, di ba? Tayo ay pinanganak ng ganun-ganun lang. Ganun din ang pagiging born again. Sabi ni Jesus, kailangan tayo ay ipinanganak na muli muna. Tapos, pagkatapos na sabihin yung kay Nicodemus, sabi niya sa John 3:16. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sabi niya, hindi mo magagawa ang kahit na ano para ikaw ay maging born again. Ngunit kung ikaw ay born again, whoever believes.
So mga kapatid, ang ating mga pangalan inilista sa Book of Life bago pa inumpisahan ang mundo. Yan po ang divine election. Kaya naman, ang sumunod na nangyari ay kumalat ang Ebanghelyo. Bakit? Yan po ang pruweba ng tunay na ligtas. Kanilang masidhing ipapangalat ang mabuting balita. Kaya nga sa huli, makikita natin ang paghihirap na nagbibigay direksyon sa masayang pagmimisyon. Sabi sa verse 50, but the Jews, yung mga inggit na Jews, yung mga hindi na-convert na Jews, yung mga na-convict lang ng umpisa pero hindi na-convert. But the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city. Yung mga babae at lalaki ng syudad na yon, na umahanap ng paraan patungo sa Diyos na kanilang magagawa ayon sa kanilang gawa. Ayaw nila ng grasya. Gusto ko, kontrolado ko ang aking eternal destiny. Kailangan may gawin ako para ako'y maligtas. Yung mga ganong klaseng tao stirred up persecution against Paul and Barnabas and drove them out of their district. Ay, ang lungkot na nangyari. So yung mga na-convict, hindi na-convert, na-condemn. Pero, anong kanilang ginawa? But they shook off the dust from their feet. Yun ang sinabi ni Jesus sa kanila, sa Matthew 10. Nung pinadala niya ang mga disipulo, pagka hindi kayo tinanggap sa isang bayan, iwanan niyo yung bayan na yon at ipagpag niyo ang dust mula sa bayan na yon. Isang pagkukundena sa bayan na yon. So ito na naman ang isang statement sa atin na yung mga Hudyo na yon na na-convict, hindi na-convert. At sa huli, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Mga kapatid, sa ating pangangaral ng salita ng Diyos, sa ating pamamahagi ng Ebanghelyo, dalawa lang ang kahihinatnan. O sabihin na natin tatlo. Una, talagang magdadala ng conviction, ng pagbabagong loob, ng isang pagbabago. May mag-uumpisa sa puso ng isang tao kapag inyong sinera ng Ebanghelyo. Pero yung conviction na yun, kuminsan, magpapatuloy sa tamang conversion. Yung talagang maliligtas sila. Yung talagang mananampalataya sila. So pag-share nyo ng gospel, makikita nila ang kanilang pagiging makasalanan, ang kanilang pangangailangan para sa isang tagapagligtas, at sila ay tatawag sa Diyos at mananampalataya sa Kanya. Datapwat sila iligtas. Ngunit, merong conviction na nagre-resulta sa condemnation. Kapag kanilang kinontra, tinalikuran ang mabuting balita ng kaligtasan, ang kanilang haharapin ay condemnation. So sa umpisa, conviction, maaring maging conversion, o di kaya condemnation. Ang dalangin natin mga kapatid, ay sana lahat ay magpatuloy sa grasya ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Kayo pong mangusap sa puso ng bawat isa na naririto ngayon. Maaring merong isa kaming kasama ngayon dito na ngayon lang narinig ang Ebanghelyo. At doon sa taong iyon, Panginoon, ang dalangin namin ngayon, ay nawa, buksan mo ang kanyang mga mata at ang kanyang puso. Magkaroon ng conviction upang mag-umpisa ang pagbabagong loob. At ang aming hiling, O Diyos, kumilos kayo upang ang conviction na ito ay magresulta sa totoong conversion, tunay na kaligtasan,
tunay na pananampalataya kay Jesus. Kaibigan, kung ikaw ay naririto ngayon at hindi ka pa humihingi ng tawad sa Panginoon at hindi ka pa nananawagan sa Kanya upang ikaw ay iligtas, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sumigaw ka sa Kanya at humingi ka ng awa at Siya ay makikinig at ililigtas ka niya. Panginoon, kung meron kami mga kasama, mahal sa buhay, na hindi pa nakakakilala sa iyo, bigyan mo kami ng sipag upang sila ay aming maabot. Katulad ni Pablo at ni Barnabas, na maging tapat kami sa pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Na kami ay patuloy na suyuin sila upang sila ay tumanggap. Ngunit patuloy rin na bigyan sila ng babala. Napuot ng Diyos ang kaharap nila kung hindi sila tatanggap. Nawa, Panginoon, ang lahat ng aming makausap para sa iyong kapurihan ay tumanggap at maligtas. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.